Balita. Nagtipon-tipon itong araw ho ng Sabado sa palasyo po ng Malacanang ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga opisyal ho ng pamahalaan para ho sa tradisyonal na Vandenor. Sa nasabing pagtitipon, inilatag ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga napagtagumpayan at mga plano pa ng Pilipinas sa hinaharap. May detalye si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! So allow me to make a toast to another year of partnerships and collaboration with you, with your countries, and enduring friendships between our countries and, even more importantly, our peoples. Cheers. Happy New Year. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga diplomats, foreign dignitaries, ambassadors at kinatawan mula sa iba't ibang bansa sa tradisyonal na Vandenor nitong Sabado ng gabi sa Malacanang. Sa toast remark ng Pangulo, binanggit nito ang mga napagtagumpayan ng bansa sa nakalipas na higit 2 taon nitong panunungkulan. Kasama rin sa inilatag ni Pangulong Marcos ang mga plano pa nito sa bansa ngayong taon. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalawak at pagpapatibay ng diplomatic reach at engagement sa buong mundo. Last year, we opened 4 embassies in Europe and in Latin America. This year, we will be opening 4 more foreign service posts in North America, in Asia, and the Pacific. And by the end of 2025, we will have 102 posts, effectively widening our reach globally. We are poised to establish more down the road. We welcome the opening of some embassies in Manila in 2024, such as Bahrain and Slovenia, and are eager to welcome new foreign missions in the years to come, such as from Central Asia. Ibinida rin ng Pangulo ang patuloy na paglago ng ekonomiya, pagbaba ng unemployment rate at ang naging kita ng bansa noong 2024 na pinakamalaki anya sa nakalipas sa 17 taon. The year 2024 also earned the Philippines its first ever credit rating upgrade of A- with stable outlook from Rating and Investment Information Inc. and an upgrade of outlook to positive from S&P Global Ratings, making the country more attractive to investors and helping to lower borrowing costs for government and for businesses. Sa huli, hiningi ng punong ehekutibo ang suporta ng iba't ibang bansa sa plano ng Pilipinas na tumakbo para sa non-permanent seat sa United Nations National Security Council sa taong 2027 to 2028. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy!